I believe, meron ako yung idea kung ano yung sisimulan nating pag-aralan. Hindi pa tungkol sa Halloween, of course. Tapos na yun. Tapos na yun. Pag-usapan natin ay yung, of course, yung Christmas itself. Kasi nasa Christmas season na tayo eh. Nung nandun ako sa bakasyon sa Pilipinas, hanggat hindi lumalampas yung November 1, walang decor, walang Christmas decor. No? Pinapansin ko nga, wala yatang Christmas decor at wala pang mga palamuti na para sa Pasko. Ang sabi ni Mrs., kasi nga hinahayaang lumampas muna yung November 1. Okay, fine, kung yun ang gusto nila. But me, myself, kung meron akong isa-celebrate, of course, yung Christmas. Yung Christmas. At doon ako excited. Kaya nga sabi nga natin, bear pa lang, may papatugtog na nga ng mga Christmas music. Kasi ito yung panahon ng good tidings. Di ba? Sabi nga nila, ng joy. Joy to the world, na maging cheerful ang bawat isa. Maaaring mahirap gawin yun, especially ng mga malayo sa kanilang mga pamilya. Di ba? But of course, through God's own special way, bakit hindi pa rin tayo magiging joyful sa Paskong ito, sa season na ito, even though malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Anyway, yun namang celebrant, hindi naman lumalayo, di ba? Andyan lang siya eh. Nakaluk nga raw siya sa ating mga puso. So, ang pag-uusapan po natin, pag-aaralan natin, starting today, ay yung patungkol sa Mystery of the Manger, exploring the whole story of Christmas. I know na alam na nating lahat yung istorya ng Kapaskuhan. Narinig natin sa kwento ng mga matatanda, napapanood natin sa movie, nababasa natin sa mga literature, naririnig natin sa mga jingles, sa mga Christmas songs. Gayunpaman, mas magandang balikan natin yung source. Kasi alam naman nating lahat, di ba, diluted na ang story ng Christmas. Kapag unbeliever ang nagkwento ng Christmas, diluted yon, marami ng halo. So, imbis na mag-stick tayo sa kwento ng Christmas, according sa mga unbelievers, ba't hindi natin pakinggan, pag-aralan yung kwento ng Christmas mismo sa source? And that is the Bible itself. Believe me, marami tayong mga naging paniniwala about Christmas na hindi naman talaga biblical, kundi sang-ayon lamang sa popular culture na ating mga kinagisnan. Pero bago yun, I hope lahat tayo kahit papaano nakikiisa dito sa unang part. Kasi introduction pa lamang tayo ngayon. Ang tanong, what is your most joyful Christmas memory? Or memories, let's say. Kasi hindi lang naman isa eh. Marami tayong mga joyful Christmas memories. Pwede tayo magbigay ng example. Kahit nung batang paslit pa tayo, mula batang paslit hanggang ngayong medyo nag-mature tayo ng konti, pwede tayo magkwento. Simulan ko. Sige, parang habang nag-iisip ko, alam ko nahihiya kayo lagi. No, ayaw yung magsalita. No? Naalala ko nung batang paslit pa ako noon, yung tatay ko kasi artist din yun eh. Pulis yun pero artist. Marunong kumanta, marunong mag-drawing, napaka-multi-talented. Kapag magpapasko yon, kasi syempre wala naman kaming pambili ng syempre hindi pa naman tayo Kristiyano nung araw, wala pa kaming pambili ng Christmas tree noon. Ang ginagawa ng tatay ko, gumagawa siya ng sarili naming Belen sa bahay. Yung Belen, biblical pa yon. Okay? Naalala ko noon, magdo-drawing siya ng angels. Kasi ikakat. Tapos ididikit niya gano'n sa isang corner ng bahay na kung saan doon niya ilalagay yung Belen na gagawin niya. May mga angels, magdo-drawing siya, magkakat. Tapos may bulak syempre. Hindi pwedeng walang bulak kasi dagdag effect yung bulak eh. Kunyari, usok or clouds. Tapos, merong nabibili nung araw na cut-out na Belen eh. Bibilin mo lang siya, then itatayo. Pop-up. Hindi ba? Pop-up. Andun lang yung meron kami maliit na Belen sa isang corner, may mga angels. Tapos, meron siyang kahoy na mahaba, parang tangkay ng walis or whatsoever. Itinatayo niya yun sa isang bilog or square na tabla. Ipapako niya yun doon, nakatayo siyang ganyan. Tapos, maglalagay siya ng PC.
maglalagay siyang pako sa tuktok, lalagyan ng pise around. No? Yun yung beam of light. Sa pamilya kasi namin, hindi ko rin naranasang kami maggumawa ng Christmas tree. Yung din na nakita ko sa tatay ko. Tapos meron siyang star. Magka-cut out siya ng star. Merong star na cardboard. Tapos mula dun sa star, dun niya ikakabit ngayon yung sa tuktok nung kahoy, yung star. Doon naman sa ilalim, doon nga nakatali yung mga pieces. No? Kumbaga merong star, merong beam of light. Tapos ang tinatapatan nun yung Belen. Tapos may mga angels around. And of course, bibili kami nung inilalagay sa paligid na gano'n, yung makintab. May konti-konting bolang Christmas balls ba tawag doon? No? That's it. That's it. And of course, hindi mawawala yung Christmas lights. Ang tawag nila dito niyan, huwag kayo maghahanap dito ng Christmas light. Decorative light ang tawag doon. Okay? Huwag kayo pupunta sa Jarir. Fi had a Christmas light? Decorative light po ang tawag. Oo. Tapos pag nabili mo na yung decorative light, then tawagin mo na siyang Christmas light. Okay na yon. So ganun, napakasimple. And yet hindi ko makakalimutan yun, each and every Christmas season na ginagawa ng tatay ko yun, nakita ko siya. Hindi gumastos yun. Hindi lamang yun. In a way, nagpaka-biblical ng tatay ko noon, even though we are not really Christians by that time. Kaya yun yung na-embed na memory sa akin. Joyful ako noon, natutuwa na ako pag nakikita kong ayan na, ginagawa na ng tatay ko yung Belen sa isang sulok ng bahay namin. Simple source of joy sa season, no, sa Christmas season. Anything, baka gusto niyo ikwento, Kuya Joey, sige. Opo, kuya, mga bata kami yung pagkatapos ng Noche Buena, pinapatulog na kami ng lolo ko. Pero bago kami matulog, pinagsasabit kami ng mga medyas sa bintana. Okay. Anything, kwento niya lang, walang problema, sige. Tapos yun, okay. Pagkagising, may laman ng pera yung... Wow. Paano nangyari yun, di ba? Oo naman. Amazing, ano? Yung iba, bukayo ang nakalagay, eh. No? In kind, bukayo. Oo nga naman. Okay, yung medyas. Bago naman o lumang medyas? Iba yung nararamdaman, di ba, bilang bata. Iba yung pakiramdam, eh. Merong, gagamitin yung term, merong magic, let's say. No, gagamitin ko lang yung term. O merong hiwaga para sa isang bata. Kaya, yung mga ganong klase ng sitwasyon. Sandali. Talagang kung bata ka, hindi mo maiwasan, hindi maniwala kay Santa Claus. Kasi medyas niya nandun. Oo nga naman. Saka yung candy cane, ano? Sino yung ayaw ng candy cane? Alam naman siguro natin candy cane, di ba? Yung tungkod na, candy. Ano pa? Kami, Ate Mel. Kasi kami, grupos, mga kabataan, dati, talagang pag Christmas time, yan ang gustong-gusto namin kasi magkakapira talaga kami dyan sa Siyempre, caroling yan time. Oo nga. At saka, yan yung, siyempre, mga kabataan, yung preparation ng mga parties. Mga parties, of course. Mga screen girl, Ayan, yun. okay. Yung mga bata, yan naman ang ini-expect mo, yung mga gift na matatanggap. But sa family namin, during Christmas talaga, yung nanay ko kasi, kagaya na yung iba, Catholic talaga kami. Yung pagdating talaga ng Noche Buena, hindi kagad kami kakain. Kami lahat, nandun kami lahat sa isang altar. Lahat kami nakaluhod. At yung gano'n, hanggang dumating ang alas 12, saka pa lang kami kakain lahat na magkakasabay. Ganon ang aming maganda, no? Memories. At magandang memories yung mga ganyan. Napaka-joyful niya, napaka-happy. No? At habang nagpe-pray, naamoy mo yung luto. Ano? Bagong lutong 555 na sardina. Pandesal. Sarap na yung ginigisa yung sardinas or later na yun. Lalo na sa probinsya kasi probinsya. Yung bigaya na magkakapitbahay, palitan ng mga... Monito-monita ang tawag yan, ano? Monito-monita. Oo nga naman. Ano pa, bukod dun? May gusto ako, Ate Elsa. Kami po nung mga bata. Excited po kaming suot yung mga bagong na. Ayun, mga bagong baro, Inaantay namin sumikat yung araw, syempre po mag-bless kami. Ayun. Tapos
Pupunta sa mga ninong-ninang, ano? Hahantingin sila isa-isa. Asa po ninong ko? Ay, wala, umalis. Saan nagpunta? Ano oras darating? Babalik, di ba? Ayun, sino yung hindi excited na magkaroon ng pera? Yung mga bata nung araw, bago ka magkapera, Pasko lang talaga eh. Kasi nung araw kasi, minsan kadalasan nung araw, ang baon kasi pagkain eh. Iba naman naglalakad lang papuntang school, kaya wala rin siyang perang dala, pamasahe. No? Iba naman, meron dalang pera, pamasahe, sakto lang talaga, saka pambili siyempre ng merienda, ng pagkain sa school. Kaya pag Christmas, katulad nga ng kwento ni Ate Elsa, iba yung feeling ng mga bata kasi nakakalikom siya ng pera. No? So ano pa, yung mga some of our joyful Christmas memories. Ikwento ko naman, yung nanay ko naman, yung tatay ko siya ang bahala sa decor sa Christmas decor. Yung nanay ko naman, siyempre nagluluto na yon. Yung tatay ko, after ng Christmas decor, siyempre, kasi nagluluto rin yung pareho sila tandem sa pagluluto yun. Pero naalala ko yung nanay ko naman, palitaw. Palitaw yun. Di ba, yung alas 12 kasi Noche Buena nga siya Ibig sabihin, magluluto ng maraming pagkain at sabay-sabay kakain alas 12. At yung mga bata pinapatulog. Sa amin naman, matulog na kayo para hindi kayo antok-antok mamaya, no? Sa Noche Buena. So sa amin ganun, matutulog. Tapos siyempre iba naman hindi matutulog, iba nagtutulog-tulugan lang or diba? Manonood ng cartoons or ng any Christmas story sa TV. Nakikita ko nanay ko na nagpe-prepare sila ng tatay ko ng kakainin. Yun, yung palitaw hindi ko makakalimutan 'yan. Pe-prepare ng palitaw. Kasi wonderful siya, lumilitaw siya sa tubig na gano'n. Di ba? Tapos siyempre, pag medyo may pera, merong murkon. Kapag hindi lamang yun, pag may pera, medyo may pera, meron kayo mansana sa kaubas, di ba? Which is yearly mo lang natitikman. Special talaga ang mansana sa kaubas ng araw Pasko mo lang talaga matitikman yun sa kabagong taon. Kaya mga bata, excited talaga Nakaka-excitement. Di ba? Napaka-exciting. Yung pagluluto, yung preparation. Yan, yung mga kaldereta. Ano lang yan, minsanan lang yan nung araw. Pasko lang yan Di ba? Pasko lang yan Ano pa, yung mga memorable nating mga Christmas stories bukod doon? Opo, memorable talaga meron ng naalala. Yung mula nung nabinyagan ako, kasi doon magkakaroon ka na ng ninong. Naalala mo nung binyagang ka kasi? Binyagan, opo. Kasi mga na po ako nun, elemental na yata ako nabinyagan. Oh? Late kang bininyagan? Opo. Kasi Methodist. Okay. So nililinaw lang na. Okay. Tapos, nagkaroon na ng ninong-ninang. May isa akong ninang na, simula nung araw na nabinyagan ako, nung unang Pasko pala na, kasi pinapasyal ng mga ninong-ninang. Bless. Hanggang yung mula nung unang Pasko na pinasyal ko siya, hanggang sa huli na yung pinapasyal ko, ang binigay sa akin toothpaste Bakit kaya? Ba't kaya toothpaste ang binibigay sa akin to? Bakit kaya? Nalalaglag yung ino. Siguro asin siguro ginagamit. Marami yata nga basto. Memorable talaga yan, di ba? Iba nga patis Isa pa pala, susulitin ko na. Sige. Nung 2000, anong taon ba yun? Nung una yata Christmas party ng ina-receive ko yung make-up kit. Yung memorable talaga yan, make-up kit. Oo, memorable yan. Ako siguro hindi ko rin makakalimutan yun Makatanggap ako ng make-up kit. So ano pa, bukod doon, ano ba yung mga memorable nating Christmas stories? Or ano nangyari sa atin? Naalala ko nung araw, pag naka-100 ka, 1990s yata yun, nung malilit pa kami nun. Yung 100 pesos, ang laking pera nun. Bilangan kami. Tapos yung mga 5 pisong malalaki pang ganun. Wow! Tapos yung mga pera naman, yung mga papel, malutong talaga siya. Bago, di ba? Bago. Sarap ng feeling Sarap ng feeling meron kang 100 pesos. Tapos syempre, bago pa yung mismong Pasko, nagsha-shopping na kayo in advance, window shopping. Anong laro, anong bibilin mo kung sakali.
Nung malilit kami noon, yung makabili ka ng helicopter na maliit, yung hindi ganun, tapos iikot-ikot lang siya ganun. Tapos makintab. Tuwan-tuwa kami noon. No? Talagang dream come true. 1 taon mong hinintay. Bago mo mabili yung maliit na laruan na yun. No? And of course, hindi lang yung mga damit. Kasi ang mga magulang kasi kinokolekta yung pera kadalasan. Oh, sige. Asa na mga sige, bili ng damit. Gusto niyo, ikaw gusto mong damit? Opo, mami. O sige. Di ba? Gusto mong bagong sapatos? Or anything na kaya? Depende sa budget na meron ka. Di ba? Kinokolekta kasi siya. Kinokolekta. Anyway, yung joy kasi naroon. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Sino ang hindi excited sa Christmas party sa school? Sobrang excited talaga, no? Exciting yun. Ewan ko lang kung lahat excited sa Christmas party sa school, ha? Iba kasi takot sa Christmas party sa school, eh. Walang pambili ng gift. Iba walang budget, walang bagong damit. Eh kung matandain pa yung kaklase mo, yan yung mo last year, ha? Bungo pa pala yan. Magaling yung nanay ko magtabi ng damit. No, ganun sila kahusay. And of course, yung pagkain. Minsan kasi dumarating yung time, kanya-kanya, eh. Eh kung wala kang, di ba, may dala ka sardinas kunyari, no, sa kakanin. Yung iba tuloy natatakot, nahihiya. Pero exciting, very exciting yung Christmas party sa school. Ano pa? Ano pa yung mga exciting, very joyful Christmas memory or memories na meron tayo? Ilan lang ba yung masasaya ang Pasko dito? Mukhang iba yata, malulungkot ang Pasko, ha? Yung ba yung kung kailan Pasko, saka ka binasted? Kung kailan Pasko, saka ka nawalan ng trabaho? Yung ba yan? Or ni isang Christmas, happy Christmas memory? Wala? Or magtuturo na lang ako. Ikaw, Ate Roxanne, meron ka bang masayang Christmas memory? Sa amin kasi kuya, nasanay kami na nagsa-celebrate ng Christmas na kami lang tatlo. Kapatid ko si tatay, ako lang. Kaya parang routine na lang na pinapalipas lang namin ang Pasko. Ang memorable lang sa akin, nalala ko na parang isang beses lang ata kasama namin si nanay na kompleto kami. Kaya medyo. Matagal din palang nag-abroad yung nanay mo? So kahit nung batang paslit ka pa, medyo, oo nga, meron nga namang ganung klase ng experiences, di ba? Kaya kapag may... Kaya po pag may project kami noon, pag sa school, di ba, susulat ko kung anong activities ng Christmas. Oo. Minsan yan, sinusulat ko, gawa-gawa nila, dami namin handa, kung gano'n. Hindi lang yan, dumating si Santa. Nakita ko ng personal si Rudolph. Oo nga, no. Hindi din talaga lahat, ano. Pero in their own special way, I believe yung joy naman nandun din. So, ano, ikaw, Kuya Jomar, baka gusto mo sundan yun. Ha? Hindi, yung sa'yo, wag na yung sa kanila. Oo, yung sa'yo. Siguro yun, yung pangalaro din. Okay. Minsan nambubuli kami ng bahay. So, ay tumigil, ano? Kasi papatay na, parang gabi, papatay na yung mga ilaw. So tatayin na kami, pag binuksan doon kami kakanta. Ayun mga yun. So pag Christmas na, yun, Noche Buena, sama-sama, salo-salo. Pupunta sa isang lugar na maganda yung sunrise. Oh yeah, maganda yun. Ganda talaga. Sasalubungin mo ng luha yung New Year, okay. Kami sa isang lugar na yun, makikita mo yung sunrise talaga. Yung parang pinakita nyo na may... Yung may beam of light, ano? Yung dawn na tinatawag. Anong ginagawa mo pag nakita mo yan? Talagang be part of the nature, the creation. Wow. That creation sing. Napakaganda yung scene. Okay. Ikaw, Kuya Dennis Garcia, nung batang paslit ka pa, ano yung mga memorable na Christmas sa ano mo? 1950. Parang kailan lang. Parang kailan lang ba? Sige. Yung sinabi mo, yung kinokolek ng mother yung mga nagkarolin na. Kinokolekta. Pagkatapos, yung nakolek na, bibigyan kami ng damit. Ayun pala yung mga damit na, yung mga giveaways lang. Hindi ko pa alam na giveaways. Sinusok din namin. Saka ko nalaman na giveaways nung malaki-laki na. Ano pala? Nagkamuwang ka na, no? Giveaways sa mga grocery. Kaya pala nagtataka ka, yung bagong damit, may logo din sa gitna. Pure gold. Akala ang binili. Tuntua ka pa yung tatak ng damit mo, pure gold. Ano, bago to, pure gold to. Bigyan promo ko lang. Very memorable nga yan, no? Maganda yan.
Sino ba? Ikaw kaya dito, nung batang paslit ka pa? Meron ka bang memorable na Christmas story? Gagawa ko no kasi yung tatay ko, gagawa yung star, malaki. Yun ang gagawa, yari sa kawayan. Tapos nilagyan yung makintab. Di ba yung parol na tinatawag? Parang ganun. Parola na. Tapos lagyan ng makintab. Tapos lagyan ng lampara sa loob. Wow. Tapos isasabi ko sa may pintuan. Sa pintuan sa labas. Yun ang uso kasi noon Oo nga. sa mga probinsya. Yun, napaka-biblical yan eh, yung parol eh. Yung star kasi yun eh. The Star of Christmas. Yun lang ang naalala ko. Tapos tuwang-tuwa na ako pag isabit na doon sa mga pintuan namin sa tatay. Oo nga, no. Tapos Basta kagano ka. Christmas party naman sa school. Gadala rin kami ng mga parol. Gagawa yung tatay ko. Mm. Kasi may contest din ng mga parol sa school. May mga premium. Oo nga, no? Contest. Sino sa atin nung nakaranas ng ganun sa school? Ako, oo. Kaso lagong talo talaga eh. Walang kwenta yung nagagawa kong parol eh. Oo nga pala, no? Yung mga Christmas sa, sa school contest. yung pagalingan ng pagiging santa. Pasok ka na yung bulak sa mukha eh. Eh maganda yun, yung paggawa ng parol. Diba? Pati yung yung may mga nangangaroling kasi na talagang taos-puso yung pag-awit, especially yung mga matured people. Pag kumanta sila, ay nananahimik kayo, naglalaro kayong ganyan. Parang may mga angel na biglang bumaba mula sa langit eh. Tapos pag siling mo sa bintana, yan na. Malamig ang simoy ng hangin, di ba? Hindi pa tatawarin ka agad, syempre. Ikaw talaga. Bawat po. Mamaya, pinatawad mo ka agad, biglang punebre na yung abitin mamaya bago umalis. Di ba? Yung mga matatanda, masarap makinig sa mga nila eh. Yung mga lola. Malamig. Talagang mararamdaman mo talaga yung lamig eh. No? Malamig talaga eh. Paskong Pasko eh. So lastly, sino pa yung gusto mag-share ng napaka-memorable Christmas story? Kay Bernard. Oh, meron si Bernard? Sige, tapos si Roxanne again. Hindi na ako sa May Christmas na po ba? Uso na Christmas. O sige, si Roxy muna habang nag-iisip si Bernard. Kuya, yung pag-caroling, pipiliin nila kung saan bahay sila mga kaibigan. Tapos maririnig ko, parang batch sila na pumupunta ng... Yata pinasap. Iisang bahay lang pinupuntahan. Pag nagbigay kasi, uy, nagbibigay ito, Oo, no? tapos kalampasan nila isang bahay. Oo. Pupunta na ulit sa inyo. Iba pa naman ang binibigay, hindi pera, bukayo ang binibigay. Galit eh. O sampalok, or in kind, no? Kakanyin. Nakakatuwa yun, ha? Nakakatuwa. Sino sa atin nakaranas bang sumama sa caroling? Wow! Kuya Bernard, hindi ka kasama sa caroling? Siguro na yung nabutan niya. Bagay 90s kasi yun eh, 1990s. Wala pa parang Marap, so, iba naman sumasama, nakikisim, lip-sync. Pero wala naman talaga lumalabas sa bibig na boses. Gumagawa pa nga ng tansan. Yan. Oo, yung kanina. Ayan. La 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 la. Christmas bonus na mga kanta yan. Sige Alex, mukhang meron siyang very very memorable Christmas story. Naalala ko nung bakasyon kami ni Kuya last vacation namin. Mm. Kasi ang ginawa ko nun, kasi alam ko marami ng mga ngarolid sa bahay. Naghanda ako ng mga 10, yung 10 pisong coin tsaka 5 piso. Sabi ko, Oo. pagka sa aming bahay, 5 lang bigay nyo. Pagka ang Pasko ay sumapit, 10. Sabi ko, kada ano bibigyan ng mga pamangkin ko. Oo. Kasi ganun lang talaga naririnig mo eh. Mm. Pero isang bata sabi, Kuya, mga ngarolin po ako, iba po yung kakantayin ko. Bago yan, bago yan. Ang kinanta ng bata, yung God's Not Dead, kaya sobrang natuwa ako. Sabi ko, bigyan mo ng 100 yan. Okay yun, oh. Oh, God's Not Dead po yung kinanta ng bata. Tapos nag-rap pa siya, kaya sobrang natuwa ako sa... So yun, no. Kaya, ayun, ano ka lang. Kasi Oo. hindi ka Karami na yun. Disney? Hindi, 100 lang. Kasi po kami, di ba, ano kami, Oo nga. Malaysia kami. Ay, sana. Kami. Yung mga sa caroling kasi, parang ginagawa lang sa nung bata pa ako, ginagawa namin kalokohan eh. Ang ginagawa po namin kasi, pagka nagtiyempoy na, naglalasin kami dati, mga teenager ako. Tapos pag medyo lang, talagang lasing na kami, kukuha kami ng mga lata, tapos manggugulo kami sa mga bahay, hanggang di nagbibigay ng pera, nag-iingay talaga kami ng nagbibigay. Parang yung mga matching din sa labas. Hindi ko talaga masyadong yung sa Christmas. Naano ko lang, kaya yung yung first time kong kasama ko yung anak ko, dinala ko sa mga ninong at ninang niya, parang doon ko lang talaga naramdaman. Ayun.
yung kasama ko yung anak ko. Amen. Hindi lang ako sa mga... Mas tululuha ka pa talaga. Ano, mama? Kasi feel na feel mo eh. Ay, nung bata, wala ako masyadong siya kasi English sa mga natin. Oo. Yes, God. Napakagandang experience. Meron ba? Si Ate Erin mukhang naghahanda na siya. Nagsasabihin. Marami ito. Luluha ka talaga yun. Ganun ba? Luluha ka sa... Sino pa? Kasi nakita ko ginaganahan kayo magkwento eh. No? Kuya Benny, palagay ko ikaw marami kang joyful Christmas story. Sa amin. Oo. Nung mga bata kami kasi, sa probinsya kasi dito wala magkaming pera, hindi makakabili ng paputok. Kawayan, puno ng kawayan. Bubutasan yung tapos lalagyan ng gas. Pag inano yun, puputok siya. Yun ang Hindi ba magiging bagong taon yan? Hindi sa ako. Ikaw talaga. Kasama na yun. Holiday season. Okay. Nagpa-practical. So, ang umpisa ng Christmas, gano'n na rin. Greaties. Watusi. Sinong gusto ng Watusi, di ba? Oh. Oh, si Ate April, mukhang meron siya, marami siya yatang kukwento ah. Meron ka ba na masayang Christmas story? Ano lang po yan, yung every year na nagka-Carolina. Ganon. Tapos pag kungari sa medyo maganda-gandang bahay, expect mo na chocolates and candies. May pera yung bibigay. Pero yung medyo simpleng bahay, yung tupig, mga kulangot, gano'n. Ayaw na. Napaka-native talaga eh. Nag-sharingan na ng mga binigay. Talagang tinatabi namin yung mga sunod ko lang kasi ayaw namin. So, kasi ayaw ng mga bata mas gusto yung mga candies, chocolate, saka pera. Abo. So, yung mga tuping, mga sundot ko lang, kaso mga nanay na lang, ganun yung bigay namin. Nanay, mahal kasi kita yun. Ano lang po kuya, nung last na Christmas ko po sa Pinas, so nag-caroling po kami ulit, mga ka-batch ko na nandun, kasama ko pang nagbakasyon. Nalulungkot kasi kami, wala ng mga sundot ko lang at tupig, yun yung naminis namin. So sad. So wala, yun lang, wala na yung mga nagkagawa kasi Oo nga. pera na na. Wala na tuloy sila. Yun yung namimiss mo ng kainin, wala na. Yung sa bahay ko, Yun talagang mahirap eh. Kung kailang wala na, saka mo hahanapin eh. tikoy na nakalagay sa bahay. Hindi lang alam yung sinasabi mo. Sabi ko lang ba kayo, sabi ko lang, bakit O nga, baka iliteral ng iba. Hindi po yung literal ha. Kakanin talaga yung na maliliit na nasa maliliit na bamboo. Yan. Yung sa Baguio nga, ibang tawag, yung nasa bilog. Pag binuksan mo, may something sa loob. Na? Iba pa ang tawag doon. So, makikita natin, marami namang Kuya Raul, meron kang gustong sabihin? Okay. Yung araw kasi nasa nung maliit pa ako. Panadero ako ng ano eh. Panadero. Cake naman pagdating ng Pasko. Uy, ibang kwento naman. Order yun eh. Oo. Yun ang ano namin, tapos walang tulugan yun. Nag-shake ako ng ano. Ang lula ko sa nanay ko, ako naman nagsasalang dun sa pugon na, yung ganun tapos. Kayo mismo gumagawa? Oo. May ano sa taas, apoy tsaka sa baba. Parang bibingka, ganon? Yung ano yun, yung chocolate cake, nanay ko. Wow! So meron kayong panaderya, ganon? Hanggang ngayon, yung kamag-anak pa rin ng lula ko, hanggang ngayon. Okay, oh. Tapos yung ano, yung kakanin namin. Natuwa nga ako nung nagbasig, doon na yung buhay pala yan. Sa ano, patang, ano. Naipapasa, no? Yung tradisyon. Doon pa rin sa bahay na yun. Saka isa pa kuya, yung nangangaruling kami, nahabol kami ng aso. Saka isa pa doon sa amin kasi, probinsya, di ba? Saging na, binitay na ganyan sa harapan ng ano. Oo, nagagalit yung lula ko kasi nawawala daw yung saging sa umaga. Nagtuturuan na kami kasi yung kumuha. Kasi sa probinsya, may saging. Baka si Santa naman ako. Si Santa po. Diba? Yan ha. Ano yung mga paborito nating Christmas food, let's say? Kakanin. Ano yun? May example? Suman, biko, ano pa? Puto bumbong.
And syempre, yung bibingka, hindi nawawala yung bibingka, no? Yummy talaga yun, eh. Pag bagong luto, sarap ko mo yun, niluluto mismo, eh. Kalamay, yan, palitaw, no? Napakasaya ng Paskong Pinoy kung tutusin. Hindi ko sinasabing hindi masaya yung iba. But in our own special way, sa kultura natin, marami tayong masasabing masasaya na mga Christmas memories. Bago kayo tuloy, meron pa ba kayong pahabol na makapagbagdamdaming kwento? Okay, Jose? Oo nga, nananahimik si Jose. Oo nga. Marami doon namamatay. January. Nagbago sila ngayon. Nilaki yung bang kasi ako, diba? Itong Disyembre, very active na kami. Una sa ano pa lang, sa Simbang Gabi pa lang. Ay, masaya yan, oh. Masastan nga. Oh. Saka yun sa mga caroling, very active din kami. At hindi kami basta yung sa mga pupunta sa bahay na meron talagang naka-schedule. Magbibigay kayo ng letter muna na manggugulo kayo this time. May nakabigay na Oo, dapat naman ganun, may solicitation muna, eh. Tapos, may mga time na kumakain pa kami sa bahay mismo. Kasi mga subdivision, pupuntahan namin mga Yun, no? meron pa kami mismo nga banner sa amin. Kasi nga ng simbahan. Nakaabito kayo ng caroling, hindi naman. Lalo na siguro pag nakaabito pa, wala silang karapatan talagang paalisin. Ang mga memorable ko na kasama yung mga pare nag-celebrate. Christmas ng Christmas na. Noche Buena or ano ginagawa ni Father? Kumakanta rin kayo ng Christmas songs? Karaniwan. May nagre-regalo kay Father ng isang kaha siguro. O isang pakete. Hindi naman. Yung pinaka-memorable ko na Christmas, yung last time na week. Kasi 24 ng 10 o'clock, doon ako lumapag sa Pilipinas. Wow. 2013. Tapos nag-Christmas. Noche Buena na kami sa Max. Sa Max? Masarap ang pagkain sa Max. Gusto ko sa Max. Kinabukasan nun, ayun ang masakit na. Kasi lahat ng kapatid ko at pamangkin, Nakapila na. Kaya pala masakit na kayo. Bakit kaya ano nangyari? Hindi kasi dapat nag-hotel muna kayo ng isang linggo siguro. Hindi, nakapost kasi sa anin. Kaya naman pala eh. I'm coming home. Okay, any pahabol? So yung Christmas, season talaga siya ng joy. In our own special way, sa kinikinya nating mga pamilya. Ngayon, meron nang papakitang picture, and I believe, ano ba tawag dito? Hindi yan Saudi. I believe familiar sa inyo yung eksena na yan. Okay? Yan. Ano ba tawag nila dyan sa scene na yan? Yung tinatawag na nativity, di ba? Yan yung gabi kung saan pinanganak ang ating Lord. Ngayon, maraming depiction sa picture na yan kung paano isasalarawan yung gabi na yon. At isa lamang ito. But we believe it's totally different, yung original na eksena. But what matters most ay kung sino yung pinanganak at what is the reason behind. Kung bakit kinakailangan niyang pumarito, ipanganak sa ating mundo. Ngayon pa man, marami nga kasing version ng tao patungkol sa Christmas. Nabanggit ko kanina, yung iba ang idea nila ng Christmas sa mga naririnig nilang kanta. Yung iba kasi napanood sa movie, iba nabasa sa comics. So ang istorya nila ng Christmas sang-ayon doon sa mga iyon. At kadalasan yung pang storya ng Christmas sang-ayon pa sa mga unbelievers. Kaya sa ginagawa nating pag-aaral ngayon, babalik tayo sa storya ng Christmas, dun mismo manggagaling sa source. And that is the Bible itself. No matter how comfortable and familiar our nativity scenes may be, we're only cheating ourselves if we hold on to tradition at the cost of truth. Kaya hindi ba maraming mga churches, maraming mga Kristiyano, which is kung tutuusin, tama rin naman, maging sa mga Christian songs, pinipili nila
yung kanilang tatangkilikin. No? Of course, mayroong mga extreme, may mga mid, may mga okay lang naman. Okay? Kasi alam naman natin ang Christmas, diluted siya. Hindi lamang nowadays, even before, no, sa pagpasok siguro ng 20th century, diluted na ng worldly things ang Christmas. Kaya mahalaga, tignan natin yung original na konsepto ng Christmas sang-ayon sa Biblia. Na sa ganoon, in a way, marunong tayo, guided tayo kung paano isa-celebrate ang season na ito. We're missing out if we gloss over certain points or ignore how God Himself tells the story. Sino ba naman ang greatest storyteller of all time? Of course, God Himself. Kasi ang Biblia nga raw, di ba? His story. He's the greatest historian ever. That is God. Walang masama makinig tayo sa story ng iba, paano lang isasalarawan ng isang kwento. Pero kung mga bagay na patungkol sa Biblia, bumalik na tayo sa source. Balikan natin yung mismong author, pakinggan natin yung mismong author ng Biblia. The greatest historian ever, and that is God. Ngayon sa Biblia po, we know this, pero introduction lamang. Sa pasimula pa lamang ng Biblia, binanggit na yung the coming king. Merong hari na parating. At makikita po natin yan sa Genesis 3:15. After mismo ng fall, ito na yung nagbibigay ang Ama, ang God, ng parusa dun sa tatlo. Kay Adam, kay Eve, at dun sa serpent. At ang sabi sa 3:15, at ang kausap niya rito ay yung serpent, and I will put enmity between you and the woman. And of course, we know that woman is not Mother Mary. No. Pag-aralan na natin yan at pag-uusapan uli natin later. And between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. Dito nagsimula ang lahat. Dun sa coming one. Dun sa Holy One of God. Na darating to crush the enemy. Kaya nga kapag merong nagtanong, paano naligtas sila Moses, sila Abraham, sila Malakay, samantalang hindi pa naman nagkakatawang tao ang Panginoon, wala pang Jesus Christ na pangalan sa panahon nila. Because of this, nanampalataya sila dun sa parating. At alam na natin, nung dumating siya, He was called Jesus Christ. He was called Emmanuel. So si Jesus Christ pa rin ang dahilan. Ang object of faith, maging ng mga propeta ng araw. Si Adam, si Eve, sila Cain, sila Abel, nang banggitin niya ng ating Panginoon, from then on, they must put their trust on that Holy One na sinabi ng Lord. As sa Isaiah 7:14, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Ito na yung mga pagkakataon kung saan tahasan ng binabanggit sa Biblia, merong darating, parating na siya. Paparito siya sa lupa. Alam naman siguro natin ang ibig sabihin ng Emmanuel, di ba? God with us. Pag-usapan natin ng hiwalayan. And Isaiah 9:6. Ilan lamang to, pero maraming mga Bibles, mga scriptures na nagsasabi about the coming king. Isaiah 9:6, for to us a child is born. Hindi pa pinapanganak yung bata, pero for them, it already happened. Sa time frame ng Lord, which is eternal in nature. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. At napag-aralan natin yan last year, bago rin mag-Pasko. Inisa-isa natin yung mga pangalan na yan. Ano ang ibig sabihin? Ano yung nilalaman ng mga pangalang ibibigay sa ating Panginoon? Ngayon, dito muna tayo. Meron akong question. Ang sabi kasi ni Gabriel kay Mother Mary, tatawagin mo siyang Emmanuel. No? Pero nung pinanganak ng mga Panginoon, naging pangalan niya, Jesus. Paano nangyari yun? Dapat nung lumabas yung bata, Emmanuel ang pangalan niya kasi yun yung sinabi ni Angel Gabriel. Pero bakit Jesus yung pangalan? Bakit Emmanuel? Bakit hindi Emmanuel? Kasi marami na
nalilito dyan, maraming nagtataka. Iba nananahimik lang, iba nagtatanong, iba nananahimik. Pero bakit nga kaya? Meron ba tayong idea? Bakit hindi Emmanuel ang pangalan ni Jesus Christ? Bakit Jesus? Hindi Jesus Christ ang pinangalan sa kanya na ipanganak siya. Jesus lang. Nung ginampanan na niya yung pagiging Messiah, lumabas na siya talaga yung hinihintay na Messiah. Then he became the Christ. Jesus Christ. Doon idinagdag yung Christ. Pero bakit hindi Emmanuel? Bakit kaya? Masyado mahaba. Mahirap isulat sa birth certificate or what? Jesus na lang. Bakit kaya? Actually, nandito rin po ang sagot. Kung papasinin ninyo, marami namang pangalang ibinigay sa Lord eh. Ang sabi diyan, tatawagin niyo siyang, he shall be called, no? Wonderful Counselor. Pero na ipinanganak ang Panginoon, tinawag ba siyang Wonderful Counselor? Ano po papangalan natin sa anak niyo? Wonderful Counselor. Hindi naman, di ba? Tatawagin din siyang Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The same with Emmanuel, which means God with us. Yung kasing description ng gagampanan ng bata. And Mary understood that. Yung batang lalabas sa'yo, magmumula siya through the Holy Spirit, he will be God in the flesh. He will be God in the flesh. So, talking about Mary, pag-usapan natin siya at yung naging eksena sa kanilang dalawa ni Gabriel. Mary and Gabriel, makikita natin sa Lucas chapter 1, 26 hanggang 38. Si Mother Mary, isa sa ating mga heroes of faith. No? Kabaligtaran sa sinasabi ng iba na we hate Mary. No, we don't. We love her. Kasi mahal na mahal siya ng Diyos, we love Mary. Isa siya sa mga heroes of faith na makikita natin ngayon sa eksenang ito. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, yung nanay ni John the Baptist, nauna siya ng 6 na buwan, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. Even si Mary po, descendant din siya ni David. Iisa yung kanilang linyada. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Napakasarap pakinggan, highly favored. Hindi sinabing, "Greetings, oh perfect one. Greetings, oh holy girl." Hindi. Because we know, no one is righteous, no, not one. Even Mary. Kaso, ang kaibahan, she was highly favored. Pinakitaan lamang siya ng pabor ng Diyos. Kaya nga, nung marinig yun ni Mary, sa verse 29, Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Kasi, she herself, alam niya like us, we're not really worthy of this. What's this? Sabi niya. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever, and his kingdom will never end." Imagine, no? Kung babae ka at nagbubuntis ka ngayon at nalaman mo yung pinagbubuntis mo, yun ang magiging King of Kings and Lord of Lords. Ang hirap i-digest noon sa isip. Ang hirap i-digest sa isip. Then again, nagtaka na naman si Mary, siyempre kasi magbubuntis siya eh. How will this be? Mary asked the angel, "Since I am a virgin, paano pong mangyayari ito?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God," not son of Joseph. The Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who was said to be unable to conceive is in her 6th month na. No? At ang ganda ng verse 37, "For no word from God will ever fail." Kapag sinabi ng Diyos, it will happen. It will come to pass. Regardless gaano man kahirap
nguyain ng ating intellect kung sinabi ng Diyos, it will happen. 38. Nawa, maging bukang bibig din ng bawat Kristiyano. Even though hindi mo naiintindihan, paano mangyayari yun? Hindi ko kayang i-digest yung mga sinasabi ninyo, yung sinasabi sa Biblia. I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left her. Sa ibang version, be it unto me according to your word. Hindi madaling banggitin yung praise na yon. Especially kung ang ino-offer sa'yo ng Diyos something totally different sa gusto mong mangyari sa buhay mo. But look at Mary. Ang sabi kanina, highly favored by God. Tapos mabubuntis ako ng walang tatay. Paano, asan ang pabor doon? Kahihiyan yata itong gusto mangyari sa akin ng Diyos. Pero look at Mary again. Be it unto me. Yun ang kaibahan ni Mother Mary. Kaya nga isa siya sa heroes of faith. Hindi niya naiintindihan. At alam niyo yung kahihiyan na pwede niyang kahinatnan. Yung hirap, yung dusa. But, sinabi ng Diyos be it unto me. So ako personally, one of my hero sa faith is si Mary. Just because of this. Her simple faith nag-create ng great ripple effect sa bawat Kristiyano. Hindi lamang noon hanggang ngayon. At syempre, hindi natapos kay Mary ang eksena. Lastly po, sa introduction na ito, after kausapin ng angel si Mary, alam natin ang sumunod. Syempre, hindi pwedeng hindi rin kakausapin yung lalaki. Joseph and his vision. Matthew 1:18-25. Now, the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Yun yung kanina na nabasa natin. Ngayon, her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, napakabuti ng taong to. Hindi chinismis. No? Hindi chinismis yung kanyang fiancé. Kinit niya lamang niya sa kanyang sarili kasi ayaw niya mapahiya yung babae. Resolved to divorce her quietly. Hindi lang itutuloy. Hindi na itutuloy. But, as he considered this thing sa kanyang puso, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream or vision, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Bago nangyari yung vision na yon, malaking alanganin ang papasukin ni Mary. Alam natin ang batas ng Judaism ng mga Hudyo patungkol dito. Malaki ang pagkakataon ng chance she will be stoned to death or cast away. We know that. Of course, hindi hayaan ng Panginoon yun kasi plano niya ang mga bagay na ito. Sa verse 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Dito iba na no? Yung mga sinasabi, tatawagin mo siya ang Jesus, maging kay Mother Mary kanina. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Kasi alam na naman natin ang ating Panginoon, siya yung the greatest historian ever. All history is God's story. At sangayon sa kanyang plot, sangayon sa kanyang plan, everything, lahat ng detalyong naroon will come to pass. Regardless ng pwedeng isipin, maramdaman ng mga karakter na gagamitin niya sa kanyang istorya. Simply because He is sovereign. Simply because He is God. Simply because He is the Creator. At ito ngayon ang gusto mangyari ng ating Panginoon. At nangyayari ang lahat ng ito sa buhay ni Mary, ni Joseph, just because isinulat na niya. God wills for it to happen even before. At yun nga yung mga binasa natin kanina mga verses, ang sabi dito, sa verse 23, kinote yung nandoon sa Isaiah, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. Verse 24, when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. Madali ba sa isang lalaking gawin yan, mga kapatid? Kaya mo siya nagustuhan
dahil sa ganung kalagayan, tapos nung nakaset na yung schedule ng kasal ninyo, matutuklasan mo, buntis, at alam mo, hindi ikaw ang nakabuntis. Hindi pwedeng hindi mo alam. Hindi, palagay ko, ay ako yata nakabuntis. Hindi, wala akong matandaan eh. Hindi pwede yung ganun. Sinong lalaki malilito pa? Oh, kakasal kami, buntis siya. Siguro may nangyari sa amin. Hindi pwede, alam mo yun. Alam mo kung sa'yo o hindi. Nakita niyo yung naging kalagayan naman ni Joseph? Mahirap yan, kapatid. Sino sa atin ang papayag ng ganun? Ano sabi? May bonus daw? Ayaw mo nun, may asawa ka na, may anak ka pa. Look at Joseph. And he has all the right na pumili ng something better for himself. Kasi doon na hindi. Wala palang kwenta itong babaeng to. Kala ko sino na makakabait or what. Hindi na tuloy ang kasal. Regardless kung anong gawin sa kanya ng mga Pharisees, ng mga magulang niya or what. Pero look at Joseph, yung gininto ang puso, meron ng taong ito. But of course, then again, mabait na si Joseph, nakita natin yung kanyang thinking, di ba? Tahimik niyang ititigil na lang yung kasal, hindi niya hihiyain si Mary. No? Bukod doon, pinasukan pa syempre ng information ng word ng ating Panginoon. Yun ang mahalaga. Kasi kahit sa kabaitan po ni Joseph, ang plano pa rin niya, huwag nang ituloy. There will be no Mary and Joseph tandem. But because of the Lord, pinasukan ng salita ng Panginoon, nakita natin, there became the first family on earth. Joseph, Mary, and the baby, Jesus. So when Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not. Ito pang isa. Saan kakita? Nagpakasal kayo ng honeymoon? Look at this. But knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Nakita natin yung klase ng pagkalalaki meron si Joseph. Sa ngayon kasi, pag sinabing barako no? Pagtapos mismo ng kasal, takbo na kaagad Consume, no? Consummation na kaagad ng marriage. Kasi baka tukso-tuksin ka ng mga kaibigan mo. Ano, may nangyari na ba? Wala pa nga isang araw na, wala pa rin Ano ka ba naman, ano bang klaseng lalaki ka? Dapat meron ka agad. Si Mother Mary, hindi, 9 months ang pagbubuntis. Hindi lamang yung pag nanganak ba, pwedeng na kaagad silang magsiping. Maawa ka naman doon sa babae. Hindi, mga ilang buwan ba, bago uli pwedeng magsiping after manganak? Ha? 5 buwan? O 1 linggo? Pumbir, sobrang. Sabi ng mga tanda ko, hindi raw nalalag yung daon ng chesa. Dahon ng ano? Chesa. Kaso wala kaming puno or dahon ng chesa or what? Mga ilan ba? Ilang buwan ba yan? Buwan? Bago uli pwede magsiping? Ha? Months Depende, di ba? Depende. Ilan, Elsa? May idea yata si Elsa. Malinaw na daw yung Ayan. May asawa ka na ba, brother? Oh, di guys, brother, marunong Pag malinaw na raw yung ihi, di ba? Ano ba yung clinical ba yun? Scientific or what? Pero isa na rin sa sign kasi yun Anyway, malamang, it depends. It depends. Pero hindi agad-agaran. And we believe matagal naghintay si Joseph. Ang point po rito, ang mga tiniis po ni Joseph dahil sa kanyang faith sa Lord, yung birhen na pakakasalan niya, buntis. At hindi niya anak yung bata. Pinakasalan pa rin. Tapos, hindi lamang yun na ipanak yung bata, hindi pa rin pwede. Naghintay siya na 9 months, after na 9 months, hintay na naman. Look at the kind of faith meron si Joseph. Ito ang tunay na biblical na lalaki. Sabi nga nila, blessed are those who patiently waits for the Lord. So ito po yung kwento ng mag-asawa patungkol dito sa pagkapanganak ng ating Panginoon. Next time, pag-uusapan natin iba pang aspeto ng malawak na kwento sa nativity o sa Christmas na naturingan. Is there anything na gusto niyo idagdag or question bago tayo mag-closing sa prayer? Tanong mo kanina, kuya. bakit pinangalanan ni Jesus? Oo nga, bakit ba Kuya Jose? Ayun naman nakalagay. Tsaka napansin ko kasi, napansin ko yung kwento naman sa pagkapanganak kay John. Kasi tinanong din si Elizabeth ano yung papangalan natin sa baby. Sinabi niya John.
Tapos tinanong si Zacarias. Mm. So, kumbaga, ang final say ba naman sa lalaki pa rin. Ah, okay. Tapos sinulat na niya, John. John. Tapos tinanong pa nga, di ba, bakit John? Wala namang ibang, wala kayong kamag-anak ng John. Oo nga So, naman. parang dito rin, Mhm. binigay mismo kay Joseph yung pangalan Jesus. So, Siya nagbigay. Pero ang description ng batang yun, na pinangalangan niyang Jesus, He will be God in the flesh. yung Emmanuel din, parang prophecy na. Mm. Prophetic ka na imano ng ating Panginoon. Amen. Jesus talaga yun. Pero Amen. dito, very specific. Okay. Yung po kasing pangalang Jesus, sa English yun. Yung Hebrew, Yeshua. Ngayon, sa Old Testament, si Joshua, Yeshua rin yun. Actually, they have the same name. Joshua sa English ay Yeshua sa Hebrew. Jesus sa English ay Yeshua rin sa Hebrew.